Sabi ni Jesus, naging panulukang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ang ating nakita. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo. Makinig kayo sa isa pang halimbawa. May isang may-ari ng bahay na nagtanim ng ubasan. Binakuran ang paligid nito. Humukay para sa pisaan ng ubas at nagtayo ng turing bantayan. Pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay sa malayo. Nang malapit na ang panahon ng anihan, pinuntahan ng may-ari ang kanyang mga katulong ng mga magsasaka para kubrahin ang kanyang bahagi sa ani. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga katulong. Binugbog ang isa, pinatay ang iba, at binato ang ilan. Nagpadala uli ang may-ari ng marami pang katulong. Pero ganun din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Sa bandang huli, ipinadala na rin niya ang kanyang anak sa pag-aakalang igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, inisip nilang ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at mapapasa atin ang kanyang mana. Kaya sinunggaban nila siya at pinalayas sa ubasan at pinatay. Ngayon, pagdating ng may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga magsasaka? Sinabi nila sa kanya, hindi niya kaaawaan ang masasamang taong iyon. Pupuksain niya ang mga iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasakang magbibigay ng kanyang kaparte sa anihan. At sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Naging panulukang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ang ating nakita. Kaya sinabi ko sa inyo, aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. Nang marinig ng mga purong pari at mga Pariseo ang mga talinhagang ito, naunawaan nila na sila ang pinagtutungkulan ni Jesus. Huhulihin na sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao na kumikilala sa kanya bilang propeta. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang nais kong pagnilayan dito ay ang salitang katiwala. Katiwala ng ubasan. Ang ating Diyos ang may-ari ng ubasan. At tayo ang mga magsasakang pinagkatiwalaan nito. Sakop ng ubasan ang ating pamilya, ang ating komunidad, ang ating mga kaibigan at kakilala
ang ating trabaho at ang bawat aspeto ng buhay na may kaugnayan sa atin. Bilang katiwala, inaasahan tayo'y maging masipag, matiyaga, gumawa at magsumikap upang magbigay ng magaganda at matatamis na ubas. Bilang piling magsasaka, inaasahan sa atin ang maging bukas palad tayo at mapagmahal. At huwag kalimutan na hindi tayo ang may-ari, kundi tayo'y katiwala lamang. Kaya ang tanong, paano naitayo ang tunay na may-ari ng ubasan? Ang ginagawa ng tunay na may-ari ay binakuran ito, hinukay at tinayuan. Sa madaling salita, pinaghirapan ito at naranasan natin ang ganitong buhay. Magandang isentro ko ang pagninilay sa isang talinhaga din ng buhay pamilya. Ibinigay ng Diyos sa atin ang ating pamilya bilang siyang ubasan. At paano natin ito inaayos? Paano tayo nangangasiwa ng ating pamilya? Paano tayo nagtiyatyaga at gumagawa para sa kabutihan ng ating pamilya? At nagsisikap upang magbigay ng magagandang at matatamis na produkto ng ating pamilya. Ito ang magandang pagnilayan sa ating buhay ngayon. Paano tayo nagbibigay ng pagpapahalaga sa buhay pamilya na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang pamilya ang pinakang unang simbahan na ipinagkaloob sa atin at mahalaga na meron tayong pagsusikap, pag-aaruga at pagtiyaga upang ang ating pamilya ay maging daluyan ng kabutihan at ang ating pamilya ay magbibigay ng saya sa ating kapaligiran. So ito ay hamon sa ating mga pamilyadong tao at maglilingkod sa ating pamilya at sa ating komunidad. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.